Tuluyan nang natapos ang rehime ni Bashar al-Assad sa Syria. Ito ay pinatalsik ng Syrian rebel sa pamumuno ni Abu Muhammad al-Julani. Sa tunay na pangalan ay Ahmed Hussein al-Sharaa. Sa loob lamang ng ilang araw ay matagumpay nilang napasok at nasakop ang mga malalaking syudad sa Syria, kasama na ang Damascus. Marami ngayon ang mga nagtatanong, ano ang isusunod ng mga Syrian rebel na ito, gayong napatalsik na sa pwesto si Assad. Ayon sa ulat ng CNN, nagbabadyang isusunod ni Abu Muhammad al-Julani ang Iran. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Taong 2017, humawak na ng posisyon sa isang militant group sa Syria na tinatawag na Tahrir al-Sham si Julani. Taong 2013 naman, ang United States Department kinilala si al-Julani bilang Special Designated Global Terrorist at meron siyang patong sa ulo na 10 milyong dolyar kung sino man ang makapagtuturo ng information sa kanyang tinataguan at lalong-lalo na kung sino ang makakahuli sa kanya. Hindi lang ang United States of America, kahit ang United Kingdom ay kinilala rin si Julani bilang terrorist leader. Noong September 28, 2014, merong isang matinding statement na ginawa si Julani laban sa United States of America at sa mga aliado nito. Ayon sa kanya, gigirahin niya ang Estados Unidos at ang mga malalapit na kaibigan nito. Isa riyan ay ang Israel. At hinimok nito ang kanyang mga sundalo na huwag tumanggap ng anumang tulong na magmumula sa West, lalong-lalo na sa United States of America at sa allied nito na Israel. Pero sa pagdaan ng maraming taon, unti-unting nagiging moderate si Julani at unti-unti na ring nagbabago ang kanyang pananaw sa kanilang bansa. At ngayong taon na ito, buwan ng Nobyembre, napatunayan na nagbago ang pananaw ni Julani sapagkat nakipag-alyado ito sa mga oposisyon sa Syria. Hindi nila nagustuhan ang pamamalakad ni Bashar al-Assad sa kanilang bansa at ninanais na ng mga oposisyon at ni Julani na maging democratic ang kanilang bansa. At ngayon, tila kinain ni Julani ang kanyang mga pahayag noong September 28, 2014 na gegirahin niya ang United States of America at Israel at hindi raw sila tatanggap ng anumang tulong na magmumula sa West. Pero noong November 27, umalingaw-ngaw sa social media at mainstream media worldwide ang panawagan ni Julani at ng mga opposition sa Syria. Hinihingi nito ang tulong ng United States of America at Israel upang labanan ang military ni Bashar al-Assad. Dagdag pa sa grupo ni Julani at ng mga oposisyon, we love Israel and we love United States of America. We are not your enemy. Hindi rin maikakaila na marami rin ang mga nagdududa sa mga pahayag ni Julani tungkol sa tulong na nais nilang matanggap mula sa US at Israel. Baka ito raw ay isang taktika lamang upang kanilang maipanalo ang kanilang laban kay Bashar al-Assad. Pero ayon sa mga eksperto, matalino si Julani. Alam niya na mahinang-mahina na ang Syria dahil ang Russia ay humaharap din sa isang matinding digmaan laban sa Ukraine at ang Iran wasak rin hanggang ngayon dahil sa mga airstrike na isinagawa ng Israel at ang mga galamay nito na mga militant group gaya ng Hezbollah at Hamas ay pilay na pilay dahil sa puwersa ng Israel. Kaya alam ni Julani na kayang-kaya nila ngayong atakihin ang government military of Syria. Pero gusto niyang makasiguro, hiningi pa rin ito ang tulong ng Israel at ng United States of America. Walang direktang reply ang Estados Unidos at Israel tungkol sa panawagan ng oposisyon at ni Julani. Pero gaya ng ating naibalita kahapon, inatake ng Israel ang Damascus sapagkat naroroon ang maraming pondong rockets at missile ni Bashar al-Assad. Ayaw nila ito na mapunta sa kung sino mang grupo, baka gamitin ito sa kasamaan. Kaya ito winasak
ng Israel. Now, talking about Damascus mga kaibigan, kahit ano pa ang nangyayari ngayon sa Damascus, ang pagkasira nito at ang pag-unlad nito ay dati nang nakasulat sa banal na aklat. Katunayan, ang lugar ng Damascus sa NIV version, 61 times itong binanggit at sa King James version, binanggit ito ng 56 times. Capital city ngayon ng Syria ang Damascus. Pero isinulat ni Propetang Isaiah na ang Damascus ay hindi na magiging siyudad. Ayon sa Isaiah chapter 17 verse 1, maliwanag ang nakasulat. Ayon dito, a prophecy against Damascus. See, Damascus will no longer be a city, but will become a heap of ruins. Kahit na sa King James Version ay ganun pa rin ang nakasulat. Maliwanag na ang propesya patungkol sa Damascus, darating ang araw na ito ay hindi na magiging siyudad at ito ay masisira. Malaki ang possibility na ang ulat na ito ay nagaganap sa ating panahon. Maraming mga account sa Biblia na ang Israel at Syria ay nagkakadigma. May pagkakataon na natatalo ang Israel. Meron ding mga pagkakataon na tinatalo sila ng Israel at ito ay ayon sa pahintulot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malaki rin ang papel ng Damascus sa panahon ni Apostol Pablo dahil bago maging apostol itong si Pablo, ang pinakahuling lugar na pupuntahan sana ni Pablo ay ang Damascus at nang siya ay hindi pa makarating sa Damascus, natagpuan niya ang tinig na mula sa langit at isang liwanag na nagmula sa langit. Ito nga ang Panginoong Hesukristo. Nakasulat naman ito sa Aklat ng Gawa, chapter 9. Sa verse 3 ay ganito ang nakasulat, at sa kanyang paglalakad at nangyari na siya'y malapit sa Damasco at pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit at siya'y nasubasob sa lupa at nakinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya, Sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, Ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Ngunit magtindig ka at ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. Maliwanag sa talatang ito mga kaibigan na ang instruction na natanggap ni Apostol Pablo, sinabi sa kanya ng Panginoon, pumasok ka sa bayan. At sa bayang iyon, yun nga ay ang Damasco. Magmula noon si Apostol Pablo ay naging alagad ng Panginoon at isa sa mga pinakamatapang na nagpapatotoo sa salita ng Diyos at katunayan siya ang may pinakamaraming naisulat na libro sa New Testament. Maliwanag rin na ang unang lugar na napuntahan ni Apostol Pablo matapos niyang masumpungan ang Panginoong Hesukristo ay walang iba kundi ang Damasco. Iilan lamang ito sa mga talata sa Biblia na magpapatunay kung ano nga ba talaga ang mangyayari sa Damasco at ang pangyayari ngayon ay maliwanag na isa ito sa mga propesiya tungkol sa Damasco. Balikan natin ngayon ang pinakabagong pangyayari sa Syria. Nag-speech itong si Giuliani at may matinding babala sa Iran. Ang matinding mensahe ni Giuliani sa Iran ay ibinalita ng CNN. Ayon sa kanya, ang pangingialam ng Iran sa Syria ay natapos na at maging ang Hezbollah na inilagay sa Syria ay wala na. Wala na rin daw kapangyarihan ang Hezbollah na nasa Lebanon na makialam pa sa Syria. Ang Syria ay hindi na raw kailanman magiging stockpile ng mga weapons ng Iran. Ayon pa rin sa ulat ng CNN, tinitingnan ngayon ni Giuliani at ng mga oposisyon o yung mga rebelde sa Syria ang posibleng pag-atake nila sa Iran. And of course, meron ding mensahe itong si Giuliani sa Tel Aviv at sa Washington. Ayon sa kanya, pinili daw niya na lumabas sa CNN upang ipakita na seryoso siya na makipagkaibigan sa United States of America at Israel. Ayon pa rin sa ulat ng CNN, kahit na itong si Giuliani ay may patong sa ulo na $10 million kung sino man ang makakahuli sa kanya, malamang ay iniisip daw ngayon ng United Kingdom at ng United States of America kung aalisin ba ang kanilang sanctions laban kay Giuliani at ang patong ng kanyang ulo dahil halata na itong si Mohammed Giuliani ay nais na makipagkaibigan sa United States of America. Ayon naman sa mga analyst,
malaking edge ito para sa United States of America, hindi lang sa US maging sa Israel at sa mga Arab world na kumakampi sa United States of America, at mawawalan ng impluwensya rito ang Russia at ang Iran. Kaya ayon sa mga eksperto, malamang na nag-iisip ngayon ang United States of America sa susunod nilang aksyon laban kay Giuliani. Ayon kay Giuliani, hindi raw niya pinili na lumabas sa telebisyon ng Arab Network. Baka harangin ang kanyang mensahe at hindi marinig ng United States of America. Kaya mas pinili niya ang CNN dahil sigurado siya na ito ay ilalabas. Pero alam niyo ba mga kaibigan na ang mensahe ni Giuliani ay nakarating na sa presidente ng Estados Unidos na si Joe Biden at sinabi nito, "He is doing the right thing." Nako, ano kaya ang susunod na gagawin ni Joe Biden? Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa sitwasyon ngayon sa Syria? Tuluyan nga bang magiging kaibigan ang Israel at Syria at United States of America at Syria? O di naman kaya ay posibleng mas gumulo pa? Mga kaibigan, antabayanan lamang ang mga susunod pa at pinakabagong kaganapan dito sa Middle East at sa buong mundo. Dito lang sa Usapang Banal. At upang maging updated ka, pasubscribe na rin ng ating napakaliit na channel na ito, ang Usapang Banal, sa lahat ng ating mga kababayan na nasa Syria, sa Damascus, sa United Arab Emirates, sa Saudi Arabia, sa Israel, sa Amerika at saan mang dako ng mundo. Mag-iingat po kayo, hangad po namin ang inyong kaligtasan. Hanggang dito na lamang ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.